Yo, what up sa inyo dyan? Pag-usapan natin itong isang kaganapan po dito sa Quezon City, sa Cubao, no? Pagkat meron pong naging aberya dito. Hindi lang basta aberya, no? Kundi isang nakakagulat po na eksena. Pag-uusapan natin yan kung anong connection nito. Isang pagbagsak ng, sabi dito, uprooted palm tree. Nabagsakan po yung isang sasakyan. Oo, taxi yata to. Ibang connection nito sa mga napapanahong issue po natin. Pag-usapan natin sa video na ito. Hindi natin pagtatagalin. Umpisahan na natin. Pero kung di ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. Let's go! Yo, so sabi nga po dito sa report na ito, wasak ang isang nakaparadang taxi matapos mabagsakan ng uprooted royal palm tree dahil sa malakas na hanging dala ng bagyong Opong sa Cubao, Quezon City ngayong Biyernes, Setyembre 26. Bago ang lahat ay tara, panoodin natin tong news report po about dito sa balita, pangyayari na ito. So makikita po natin video dito, wala pong sound po yan. Pala ano? Ang bandang dulo parang may sound pero wala pong nagre-report, no? Kumbaga viral video na ito. Clip from internet. Siguro, no? Kasi nakalagay dito viral video. Anyway, kitang-kita po natin yung pagkabagsak po dito. Wasak na wasak po yung taxi. At kung may tao po yan, tsak ko may mangyayari po na pinsala po sa driver o tao na nasa loob. Hinihila, no? Sino ba ang mananagot sa ganyang mga sitwasyon, no? Hindi na pinapabidyohan, no? Pinapaawat yung video. So sa mga ganyang pagkakataon, no, sino kayang aako ng responsibilidad sa taxi? No, bayarin din yan. Lubang na pinsala po yung sasakyan, no? Makikita po natin. Saan ba yung video dito habang inihila? Yan, no? Habang tinoto. Inihila, no? Damage po talaga yung sasakyan na taxi. So titignan po nating maigi, no? Parang wala namang kinalaman sa politika pero 'di ba? Private 'yan na kumpanya. Kumpanya tuloy. Pribadong lugar po 'yan. Tama ba ako? Kasi sa Cubao, baka ito ay sa ano, no? Huwag na tayo mag-name drop. Baka mamaya ay maging reactors pa yung iba dyan. Lalo na yung mga may accountability sa bagay po na yan. Anyway, di ba? Ito po ay makikita po natin hindi lamang dyan. Merong mga lugar na dapat naiaayos, na isasaayos. Di ba yung mga poste na tumatagilid? Kahit sa Marikina may mga lugar po na makikita ka na ganun eh. Ito, di na natin masyadong mapupunan dito kasi pribadong lugar na po yata yan. Pero kung titignan po ninyo, kahit sa ang lungsod ka pumunta, merong mamataan ka na hindi inaayos. Diba? Minsan yung mga kable ng kuryente, buhol-buhol. Tingin ko dapat kahit sa mga LGU o local government, meron po dapat silang isinasaayos yan o nagtatalaga sila ng mga departamento
na kung saan i-improve yung syudad. 'Di ba? Alam ko pagdating sa mga puno-puno sa ano natin, Department of Environment ba, DNR? Tama ba? Pero pagdating sa mga poste, 'di ba? Sa iba pa mga delikado, dapat may itinatalaga, meron pong ibinibigay yung gobyerno po natin na aid, tulong. Pero yung pondo, 'di ba? Yan ang magiging problema, yung pondo. No? Kwarta. Ano nga naman daw ang gagamitin natin dyan? Gastos din yan, no? Tama ba? Kaya po naging malaking issue po yung flood control. Diba? Ang laki, mga nilostay kung saan napunta. Pero mga simpleng bagay, hindi po nila matugunan, mabigyan ng pansin, mabigyan ng solusyon. Yung mga pagala-gala, diba? Mayroon ako nakitang video, nag-uusap yung mga tao pinag-uusapan nila kasi merong parang video nakita ko, disclaimer lang kita ko na parang nanakit na pulubi isang bata. Sabi, bakit hindi yan dinadampot ng mga barangay o sa gobyerno pag may mga ganon? Kahit sa amin merong makikita ka na ganon, minsan sa mga kalsada. Kaya sabi ng iba, pera din kasi yan, magiging gastos yan. Magiging gastos ng gobyerno. Diba? Kung halimbawa, hindi na nasa katinoon yung isip ng mga pag-alagala, pag inano yan, gagastos na ng gobyerno yan. Katulad po ng mga bagay na ganire, di ba? Bumabagsak, puno, di ba? Kung walang mananagot yan. Di ba? Kung walang sisiya sa atin na ang hirap ng tumbukin kung sinong mananagot yan, no? Pero meron dapat at meron yan. Pero kung hindi nga nabibigyan ng diin, nabibigyan ng pansin yung mga ganitong bagay, no? Sino ang dapat, sabi nga ni Bitoy, sino ang dapat sisihin? Mga nakakaalam nun, no? Anyway, bago tayo magpaalam, ito hindi ko alam kung sakop pa ng government to, DENR o ano man. Pag ganyan bumagsak, napaka-delikado. Nako po, kung may tao dyan, bata yung nabagsakan, di ba? Hindi ko alam kung ano yung mga palatuntunan nila sa mga ganyang sitwasyon na meron pong nasasaktan, meron pong nadadamage yung mga properties. Dapat, diba, tine-check din kasi kahit yung mga puno kung pabuwal na o naman, na i-report, which is, I believe, may parte na po yung mga mamamayan. May parte na po tayo doon na ipaalam doon sa mga local government officials, sa mga kinauukulan na dapat sabihan. Kaya dapat may concern po tayo sa paligid dahil kawawa po, no, yung mga katulad po niyan, diba? Pinanghanap buhay, diba? Sino magsho-shoulder ng mga expenses diyan? Paano kung tao? Kung may taong nasaktan? Paano kung ikaw mismo? Dinadaan-daanan mo lang. Diba? Kaya napakahalaga po nung may concern po tayo sa bawat bagay. Ikaw, anong masasabi mo dito? Diba? Kung ang mga kinauukulan ay talagang naroon po yung lahat po, pati mga mamamayan, nandun yung concern sa maraming bagay, mas magiging maayos yung paligid po natin. Ikaw, anong masasabi mo? Comment down below. Pag-usapan natin yan sa comment section. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka sa mga videos natin parating. See you ulit sa susunod na video.